Okay, let's go. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang work principle, parts and function, design, how battery works ng hydrogen power plant. So simulan natin sa a concept design for a new widespread source of electricity. So ibig sabihin ito ay makabagong disenyo or idea para makagawa ng kuryente na maaari natin gamitin sa malawakang paraan in the future. So layunin nito na magbigay ng alternative na mga traditional na power plants sa tulad ng coal at oil. So mas makakatulong to na magbigay ng malinis na energy. So it is a facility which uses pure hydrogen to produce electrical energy. So ibig sabihin, isa siyang facility na gumagamit ng pure hydrogen bilang primary na sangkap para makagawa ng electricity. So sa halip na nagsunog tayo ng fuel, gumagamit ito ng chemical reaction kaya mas environment friendly at mas kaunti yung pollution. So ito, dumako tayo sa working principle niya. So large tanks of liquid hydrogen will feed into thousands of hydrogen fuel cells. So yung hydrogen daw ay iniimbak natin sa malalaking tangke sa form ng liquid para mas marami tayong ma-store, kaya ganun. So mula dito, pinapadala niya to papunta sa libo-libong fuel cells na kung saan nagaganap yung process ng paggawa ng isang kuryente. So these fuel cells are solid structures containing electrolyte, fluid, and two terminals, much like batteries. So kaya kailangan nating malaman kung paano nagpo-function yung battery kasi kamukha nga siya ng battery. So i-discuss natin yan sa mga kasunod na slide. So ang fuel cell nga ay isang parang battery na dahil meron siyang electrolyte at dalawang terminal, which is yung positive or negative. And yung kaibahan naman kasi nito, tuloy-tuloy siyang gumagawa ng kuryente hanggat may supply ng hydrogen at na the reactants flow in the cells. So in this the hydrogen and oxygen. So ang hydrogen at ang oxygen siya yung pangunahing reactants na pumapasok sa fuel cell. So karaniwang kinukuha yung oxygen mula sa hangin habang yung hydrogen ay galing sa tangke. They intermingle with the electrolyte to produce an electrical charge and water as a byproduct. So sa loob daw ng fuel cell, nagkakaroon ng chemical reaction sa pagitan ng hydrogen at ng oxygen sa tulong ng electrolyte. So dahil dito, nalilikha natin yung electricity and then yung tubig bilang byproduct natin. So mas ligtas siya kumpara sa mga usok ng fossil fuel. The water flows out another part while the electricity is siphoned off the terminals and held in gigantic multi-ton batteries. So ibig sabihin ang tubig daw ay nabubuo o yung nabubuong tubig naman ay nilalabas natin sa ibang bahagi ng system bilang waste. So samantala ang kuryente naman yung kinokollect natin mula sa terminals at iniimbak natin sa malaking battery para magamit sa tamang oras. So basically parang ini-extract mo yung product tsaka yung waste pinagbubukod mo. So the electricity resides in the batteries until it is needed. So ang kuryente ay nanatiling nasa mga baterya or bilang stored energy. So ginagamit lamang siya kapag may demand kaya mas nagiging efficient at kontrolado natin yung supply ng ngayon, dumako naman tayo sa parts and mga function. So, a chemical compound that conducts electricity by changing into ions when melted or dissolved into a solution. So, ito yung tinatawag natin ngayon na electrolyte. So, isa siyang chemical na nagiging charged particles o ions kapag natutunaw at nahalo sa isang solution. So, dahil dito, nagiging posible ang pagdaloy ng kuryente sa loob ng fuel cell. So it can be a liquid or paste like a substance. So ang electrolyte daw ay maaaring maging isang liquid form or paste depende sa disenyo ng fuel cell. So mahalaga ito dahil tumutulong ito sa paglipat ng ions mula anode papunta sa cathode. The negative or reducing
electrode that releases electrons and oxidizes during the electrochemical reaction. So ito nga yung anode, ang negative side ng fuel cell. Dito nang gagaling yung electrons na dumadaloy sa external circuit. Kaya ngayon nagsisimula yung paggawa ng kuryente. Ayan. So yung mga materyales tulad ng zinc, metallic lithium, lead or lead, siya ginagamit bilang anode dahil mas madali siyang maglabas ng electrons at mag-react sa process. Ito naman, the positive or oxidizing electrode that requires electrons and is reduced during the electrochemical reaction. So ito naman yung cathode. So siya yung positive side. Dito naman pumupunta yung electrons at dito nagtatapos yung daloy ng kuryente kasabay ng reduction reaction. So yung mga materyales tulad ng manganese dioxide, carbon, lead dioxide at copper ay siyang ginagamit bilang cathode dahil mas mahusay siya na tumanggap ng electrons at tumulong sa reaction. This is the basic construction of a dry cell battery. Unahin muna natin yung zinc case. Ang zinc case, ang function niya ay siya yung nagsisilbing lalagyanan. Siya rin yung nag-a-act as anode or negative terminal kung saan naglalabas ng electrons. Sa gitna naman makikita yung carbon rod na nagsisilbing cathode or positive terminal at tumatanggap ng electrons mula sa circuit. Nakapalibot dito ang manganese oxide na tumutulong maiwasan ang pagbuo ng gas na pwedeng makasagabal sa reaction. Yung moist paste of ammonium chloride naman ang electrolyte na nagpapagalaw sa ions para tuloy-tuloy ang chemical reaction. Ang metal cap ay nakakabit dun sa carbon rod at ito ang positive terminal, habang ang metal bottom naman ay konektado sa zinc case at nagsisilbing negative terminal, kaya nabubuo ang daloy ng kuryente. Sa loob ng battery may dalawang chemical reactions na sabay na nangyayari. Sa anode, nagre-react ang electrode at electrolyte, kaya nagkakaroon ng sobrang free electrons. Dahil pare-pareho silang negative, nagre-repel sila sa isa't isa, kaya gusto nilang pumunta sa lugar na mas kaunti ang electrons. Samantala, sa cathode naman, may ibang reaction na nangyayari na kayang tumanggap ng electrons. Sa loob ng battery, doon talaga pupunta ang electrons, sa cathode. Pero, hindi sila pwedeng dumiretso dahil may separator na humaharang sa direct contact ng anode tsaka ng cathode. Kaya, kapag sinarado ang circuit o may wire na nagduduktong sa kanila, doon lang nagkakadaloy ang electrons mula anode papuntang cathode at ito nagproproduce ng electric current. The next one is the hydrogen fuel cell working principle. Ang hydrogen fuel cell ay gumagana sa pamamagitan ng chemical reaction ng hydrogen at oxygen. Una, yung hydrogen atoms ay pumapasok sa anode, habang ang oxygen naman ay pupunta sa cathode. Sa anode, gamit ang platinum bilang catalyst, hinahati ang hydrogen atoms into protons at electrons, or positive or negative. Yung mga protons ay nakakadaan sa polymer electrolyte membrane or tinatawag na PEM. PEM, isang espesyal na material na parang plastic wrap na pinapadaan lang ang positive charges at hinaharang ang electrons or negative charges. Samantala, yung electrons ay hindi nakakadaan sa PEM, kaya dumadaan sila sa external wire at dito nabubuo ang electric current. Pagdating naman sa cathode, magkikita ulit ang protons at electrons at kasama ang oxygen. Nagkakaroon ng reaction na nagproproduce ng tubig at init bilang byproducts. Sa madaling salita, ang hydrogen fuel cell ay nagko-convert ng chemical energy into electrical energy sa malinis sa paraan dahil tubig lang ang pangunahing output nito. Ang hydrogen power plant ay isang uri ng planta na gumagawa ng kuryente gamit ang hydrogen at oxygen sa pamamagitan ng fuel cell technology. Una, ang hydrogen ay dinadala sa planta gamit ang truck or pipeline at inilalagay ito sa isang tangke. Kasabay nito ang oxygen na nakalagay din sa iba pang storage. Pagkatapos, makikita natin na ang hydrogen at oxygen ay pinapasok sa fuel cell. Dito, nagaganap ang isang chemical reaction kung saan ang hydrogen ay
ay nahati sa dalawang mas maliit na molecule kung saan ang proton ay dumadaan sa catalyst at ang electron naman ay dumadaan sa external circuit na gumagawa ng kuryente. At sa kabilang side naman, sa anode side ay sa cathode side naman, nagsasama ang proton, electron at ang oxygen na lumilikha ng byproduct na vapor or kaya ng warm water. Dahil ang nalilikang kuryente ng fuel cell ay DC current, ito ay dumadaan pa sa inverter upang gawing AC current na siyang main na ginagamit para sa mga gusali at sa mga equipment natin. Kagaya din sa ibang planta, ang kuryente ito ay pumapasok o dinadaan sa transformer upang i-step up para mas efficient at mas kukonti ang losses pagka pinapadala na ito sa mga consumer. At meron din itong management unit kung saan sinisigurado nito ang safety at efficiency ng operation ng system. Ang hydrogen ay very efficient fuel source na mas capable na mag-produce ng mas maraming fuel per pound kaysa sa gasoline. At ang hydrogen fuel cell ay mas lower ang emission at ang byproduct nito ay water kumpara sa mga combustion engine na ang byproduct ay CO2 or carbon. At kumpara sa ibang power plant, ang hydrogen power plant ay mas tahimik dahil mas konting part ang gumagalaw dito. Now, I will explain kung bakit hindi pa nagiging mainstream ang hydrogen power plant, specifically itong first point na nakikita sa slide. Hydrogen production through methane. Sa kasalukuyan, karamihan ng hydrogen na ginagamit ay galing sa methane through a process called steam reforming. Sa process na ito, hinihiwalay ang hydrogen atoms mula sa carbon atoms na nasa methane. Ngayon, kahit effective itong method, may dalawang major problems. Una, mahalang process. Kailangan kasi mas mataas na temperature at energy para makagawa nito. Kaya tumataas ang cost ng production. Pangalawa, hindi siya environmentally friendly. Habang ginagawa ang process, naglalabas ito ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide. Ito ay nakakadagdag sa global warming. So, kahit na ang hydrogen ay malinis gamitin as fuel, yung paraan naman ng paggawa sa kanya ay may negative impact sa environment. Kaya parang nawawala na rin yung advantage niya. Hydrogen production through water. Another way to produce hydrogen is through water using a process called electrolysis. Sa process na to, gumagamit ng kuryente para paghiwalayin ang hydrogen at oxygen na nasa tubig. Maganda tong method kasi mas malinis siya, especially kung ang electricity na gagamitin ay galing sa renewable sources like solar or wind. Ibig sabihin, mas eco-friendly ang production ng hydrogen. However, may malaking downside. Expensive siya. Mataas ang cost ng electricity na kailangan para sa electrolysis. At kailangan din ng specialized equipment. Dahil dito, hindi pa siya practical gamitin sa large scale. Cost. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa mainstream ang hydrogen power plant ay ang mataas na cost ng fuel cells. Gumagamit kasi ito ng platinum na isang mahal at rare na metal. Dahil dito, nagiging expensive ang buong system, pero may ongoing research para makahanap ng mas murang alternative. In short, mataas pa rin ang cost kaya hindi pa widely used ang hydrogen technology. Another main reasons kung bakit hindi pa widely used ang hydrogen power plants ay dahil sa problem sa hydrogen storage. First, hydrogen has a very low energy density. So kahit malaking volume ng hydrogen, maliit lang ang energy na makukuha.
Dahil dito, kailangan siyang i-compress into very high pressure tanks or i-store in extremely cold conditions, which is very expensive and technically difficult. Second, dahil high pressure ang kailangan ng specialized and very strong storage tanks at safety systems. This make the infrastructure costly and heavy, unlike gasoline or natural gas na madaling i-store at i-transport. Lastly is the hydrogen leakage. Isa sa mga major reasons kung bakit hindi pa mainstream ang hydrogen power plants ay ang hydrogen leakage problem. Hydrogen is the smallest molecule. So, sobrang dali nitong makalusot kahit sa very small gaps ng tanks, pipes at valves. Kahit high quality materials ang gamitin, may tendency pa rin itong mag-leak over time. So, overall, hydrogen leakage contributes to why hydrogen power plants are still not widely adopted. They are costly, risky, and technically challenging to maintain at large scale. So, this slide, ang nagpapaliwanag ko is the latest development of hydrogen power plant. So, ang una is yung Long Range Generation Project. So, makikita natin din sa first bullet is advertised as a first of its kind power plant in the United States. So, ibig sabihin nito, yung power plant na ito is tinuturing na kauna-unahang uri ng power plant sa United States. Naiiba ito sa mga karaniwang planta dahil gumagamit ito ng hydrogen bilang bahagi ng fuel. Kaya ito ay isang makabagong teknolohiya sa larangan ng energy. Yung second bullet naman is a 485 megawatts facility being equipped to run on a mix of natural gas and carbon-free hydrogen is nearing completion. So, sa bullet naman na ito ay sinasabi na yung power plant ay nakakapag-produce ng 485 megawatts na kaya nitong mag-generate ng isang malaking kuryente. Ito ay dinisenyo para gumamit ng halo na natural gas at hydrogen na walang carbon emission na nakakatulong sa pagbawas ng pollution. Then bukod dito, ang proyekto ay malapit nang matapos kaya handa na itong gamitin sa lalong madaling panahon. So, yun lang ang pinapaliwanag din sa slide na to. So, dito naman tayo sa third bullet. The plant is intended to transition to 100% green hydrogen over the next decades by relying increasingly on renewable energy to power electrolysis machine. So, ang ibig sabihin nito, ang power plant ay plano na unti-unting lumipat sa paggamit ng 100% green hydrogen sa loob ng susunod na 10 taon. Ang green hydrogen ay hydrogen na ginawa gamit ang renewable energy tulad ng solar o hangin. Kaya wala itong masamang epekto sa kalikasan. Then, upang magawa ito, gagamit ang planta ng electrolysis machine na naghihiwalay ng tubig para makagawa ng hydrogen. Habang tumatagal, mas dadami ang paggamit nila ng renewable energy para patakbuhin ang proseso nito. So, ganun yung this slide naman is yung pangalawang type of development of hydrogen power plant, yung Siemens Energy. So, construction begins on the world's largest green hydrogen power plant, part of a unique base load solar project. Ibig sabihin lang ng sinasabi din sa slide is nagsimula na ang pagtatayo ng pinakamalaking green hydrogen power plant sa buong mundo. Ito ay proyekto ng Siemens Energy
at bahagi ito ng isang natatanging solar energy project. Then, ang espesyal dito ay gumagamit ito ng energy mula sa araw para makabuo ng hydrogen. Dahil dito, nakakabuo tayo ng kuryente na malinis, walang polusyon at nakakatulong para mapangalagaan ang ating kalikasan. So, yun yung semen. So, dito naman sa slide na to, ipinapakita lang na ang semen energy ay nagpapatakbo ng isang 170 million euro hydrogen power facility na matatagpuan sa isang liblib na lugar ng French Guiana. Ang pagpili ng lokasyon ay mahalaga dahil layunin ng proyekto na maghatid ng maaasahang kuryente sa mga lugar na limitado ang access ang traditional na power sources. Then, dito sa third bullet, it will provide ng 10 megawatts of power during the day and 3 megawatts at the night. So, sinasabi lang din nakakapag-provide daw yung planta ng 10 megawatts sa araw at 3 megawatts sa gabi. So, sa slide naman na ito is nagpapakita lang siya ng pangunahing kagamitan sa hydrogen power plant. Una is mayroon itong 16 megawatts electrolyzer na gumagawa ng green hydrogen mula sa tubig. Then, 3 megawatts fuel cell na nagko-convert ng hydrogen pabalik sa kuryente. Then, 55 megawatts solar panel bilang pangunahing energy source. At ang 20 megawatts over 38 megawatts hour na baterya para sa energy storage. Ipinapakita nito kung paano pinagsasama ang solar, hydrogen at battery energy upang makapagbigay ng tuloy-tuloy at malinis na kuryente.